basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado, ang reaction. Nakalimutan ko yung mic. Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado, ang reactionist na gwapo. Yeah. Meron tayong chismis, guys. Si Ate Julia. Patay na patay pa ito kay Luka. Kaya pala nood nung laro ng World Cup. Kaya pa namamataan natin siya doon. Patay na patay pa ito kay Luka. Yeah, Ate Julia. Yari ka, Gerald Anderson. May karibal ka na, NBA player pa. So, ayun. Ang news na to ay nagmula kay Chuck TV. Yan, Chuck TV. Subscribe nyo siya, guys. Hit notification bell para update kayo sa mga chismisan. Yan. Yeah, simulan natin to. Marami ang nag-abang ng malaman ng mga kababayan natin na maglalaro dito sa Pinas ang idolo nilang si Luka Doncic ng Slovenia kalaban ang Team Canada ni Dillon Brooks. Sinagsa ng mga maiinit na personalidad ang tapatan ng team na ito. Kasi nga, Luka versus sa 5 team player na naglalaro din sa NBA. Ngayon, punta tayo kay Julia Barreto, medyo magmamarites muna ulit tayo. Noon kasi, merong TV show na kung saan merong segment na tinanong kung sino nga daw ang player na gusto o crush ng mga ito. At nang tanongin si Julia, ay naging mabilis naman ang naging sagot nito. Si Luka Doncic nga daw talaga ang isa sa mga dream boy niya. Di naman nag-react si Gerald Anderson dito dahil simula pa lang naman nung una ay alam niya ang tungkol dito. At talagang suportado pa nga niya ito. Ayun, naka-jersey pa ng Dallas, oh. Kawawa sa'yo, Julia. Dahil nang malaman nilang maglalaro Mahilig ka talaga sa basketball player. Luka dito sa atin, ay bumili ng jersey ni Luka, itong si Gerald, para kay Julia. Kaya nang makita ni Julia itong crush niya, ay talagang natulala at halos magtatalon ito sa tuwa. Grabe, nanginginig, oh. Grabe, oh, Julia. Grabe ka, Julia. Ito at di talaga humihiwalay ng tingin. Samantalang ito si Gerald ay diretso lang sa pang-aasar kay Julia. Alamin natin kung bakit nga ba itong si Luka ay gustong-gusto ng mga manonood o ng mga fans ng basketball. Dahil ba sa gandang itsura nito o dahil sa talagang mahusay siyang Yari ka dyan kay Luka, simple lang yan, pero ano yan? Favo yan. Simple lang yan, yung referee nga, pinapakilig niyan. Yari ka dyan, Julia. Tara, pag-usapan natin kung gaano kagaling si Luka sa paglalaro ng basketball. Si Luka Doncic ay pinanganak noong February 28, 1999 sa Ljubljana, Slovenia. Di ako sigurado kung tama ang basa ko. Medyo kakaiba kasi spelling nila. Ang mga magulang niya ay sila Sasha Doncic, Miriam Potter Bean. Isa ring professional basketball player ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay isang model at dancer. At may hilig Kaya pala matangkad si Luka, mga may lahi pala tayong basketball player. ito sa pagpapaganda, kaya ito ay may sariling parlor sa kanilang bansa. Si Luka ay naglaro sa Union Olympia noong junior division. Payatot days, oh. Parang di po kumakain ng ng kanin to nun. niya. Sila ang nagkampiyon sa Under 13 sa Liga de Roma tournament at siya rin ang itinanghal na MVP dito. Siya ay gumawa ng 54 points, 11 rebounds at 10 assists laban sa koponan ng Lazio Youth Team. Sa edad na 13 years old, talagang makikita na agad siya ng potensyal para maging isang mahusay na manlalaro. September 12, si Luka ay pumirma na ng 5 years contract sa team ng Real Madrid. Sa madaling salita, siya ay 13-year-old pa rin dahil same year lang naman nang manalo siya ng kampyonato sa Under 13 Liga de Roma tournament. Grabe, batang-bata, no? Iba talaga yung skill set ni Luka. 13 pa lang, ganun na yung pang international na yung niya, skill set niya. Siya nga ay nagpakita agad na magandang laruan sa ligang ito.
kung kaya't kapansin-pansin para ilagay agad siya sa under 18 team at reserve team ng 2014-2015 season. At dito nga ay parang siya na ang mistulang star player ng Real Madrid. Nag-average agad siya ng 14.5 points, 6.2 rebound at 3.1 assist sa amateur EBA League Group B Spanish 4th Division. At doon din sa season ng 2015 na panalunan niya ang under-18 Ciutat del Hospale tournament at siya rin ay naselect sa all-tournament team kahit na siya ay mas bata ng 2 taon sa mga player nito. At noon namang May 2015, sila ang nanalo sa Next Generation Tournament at siya ang nagwagi ng MVP sa tournament na ito. April 30, 2015, si Luka ang pinakabatang nag-debut sa Real Madrid na sumali sa ACB League. Ito yung pinakamataas na liga sa Espanya na may edad lang siyang 16. At siya rin naman yung pangtatlong pinakabatang Grabe, no? 16 lang. Parang kumbaga sa PBA na. Di sa Espanya, PBA na siya. Parang gano'n. Grabe, no? nakapaglaro sa ACB League. Si Angel Rebolo, 15, Ricky Rubio, 14, at siya naman Ayan, Ricky Rubio, Spain yung ano yan. Batang-bata rin yan. Naglaro sa Spain national team yan. 15. Taong 2015, siya ay nakasali pa rin sa ACB Playoffs at FIBA International Cup. Season 2015-2016, si Luka ay isinama na sa 12-man roster ng Real Madrid para makalahok sa pangkalahatang kompetisyon. 8 week ng ACB League, dito ay lalong tuminang si Luka dahil siya ay gumawa ng 15 points, 6 rebound at 4 assists. At ito pa nga ay naging history dahil siya lang naman ang pinakabatang nakagawa ng ganitong stats. Season 2016-2017, si Luka ay talagang ginamit na bilang starter ng Real Madrid at naitanghal pa nga ito bilang Player of the Week. 11 round ng season ito, si Luka ay gumawa ng 23 points at 11 rebound laban sa Montaque Fuenlabrada. 92-76, nanalo ang Real Madrid dito. 13 round ng kompetisyon ito, Grabe, ang dami niya ng achievement, no? 16 years old, ganun karami achievement. ito ay nakuha na agad ni Luka ang kanyang unang MVP laban sa Bruce Bamberg. Nagtala siya ng 16 points, 6 rebound at 5 assists sa larong ito. Maraming MVP at kung ano-ano pang awards ang napanalunan niya. Di na natin may isa-isa dahil sobrang dami talaga. Sulipan na lang natin dito sa listahan. Grabe, no? Okay, commercial. Skip muna natin. Mamaya natin panoorin bilang suporta sa content creator nito. Kasi baka umaba ng 2 oras yung video natin. Tawid tayo sa NBA career niya dahil masyado na niyang pinakayawang mga awards nung siya ay nasa ACB League pa. June 21, 2018, si Luka ay na-drop sa Atlanta Hawks bilang 3rd overall pick sa first round. Pero agad naman itong na-trade sa Dallas Mavericks. Kapalit si Trae Young at future first round draft pick. Sabihin natin tila parang logi ata ang Mavs dahil sayang ang isang future first round pick. Pero di ganun ang nangyari dahil si Luka ay nagmistulang veteranong manlalaro sa rookie season pa lang niya. Siya ay nag-average agad ng 21.2 points, 7.8 rebounds at 6.0 assists. Dito ay napanalunan niya ang Rookie of the Year. Pero grabe yung ano, yung sinacrifice ng ano ng Dallas para makuha si Luka. Si Young tapos isang first round, di ba? Grabe yung trade na yun. Pero kasi franchise player, di ba? Hindi rin nakapanginayang kasi naging franchise player si Luka. Kumbaga kinakitaan talaga nung Dallas yung Luka Doncic ng isang future franchise player. Naunahan lang siguro siya ng ng Atlanta Hawks. Tapos nagkaroon siya ng pagkakataong may trade. Yun nga, nakuha nila si Luka. Na ang nakalaban niya ay si Trae Young at si DeAndre Ayton. Next season, 2019-2020, siya na agad ang naging star player ng Dallas Mavericks dahil yun yung taon na nag-retire na si Dirk Nowitzki. Siya ay nag-average ng 30.8 points, 9.6 assists at 9.9 rebound. Almost triple-double para sa sophomore player.
ganun kalaki o kataas agad ang naging improvement sa loob lang ng halos isang taon. At ng taong ding ito, sila ay nakapasok ulit sa playoffs sa pangunguna ni Luka at ito ang unang playoff career niya. Pero agad naman silang tinalo ng LA Clippers sa karkadang 4-2. 2020-2021 season ay nagpatuloy pa rin ang magandang laruan ni Luka at muli niyang nadala sa playoff ang Dallas. Pero mukhang may balakid sa kanilang daan dahil muli na naman silang pinatumba ng LA Clippers 4-3. 2021-2022 season, ito yung season na may pinakamagandang pagkakataon. Pero not bad Lagi siya nakapasok kasi mula nung naging superstar nila si Luka. Mahaba pang karera ni Luka dito, no? Ito yung mga nakatakot na player, lalo na pag tumagal pa ng tumagal, baka mala Michael Jordan to. Experience lang kinukuha niyan sa una, pero siguro mga 10 years from now, tatagal pa yan si Luka. Baka hindi lang championship makuha niya na isa. Sana para kay Luka at sa buong team ng Dallas Mavericks. Ito yung may pinakamahabang nilaro nila sa playoffs. Dito nga ay umabot sila hanggang third round o yung finals ng division. Pero ganun pa din, masyadong mabigat ang naging kalaban nila at ito nga ay ang Golden State Warrior. Sila ay nanalo lang ng isang beses para tapusin ng Warrior ang serye sa 5 laban lamang. 2022-2023 season, ito yung nag-expect ang lahat ng manonood dahil nga nakuha ng Dallas si Kyrie Irving. Naging kaabang-abang ang bawat laro nila dahil nagkaroon ng 2 superstar ang Dallas Mavericks. Pero mukhang ganun ata talaga. Di pa nagtugma ang laruan nilang dalawa dahil parang nagkakailangan pa kung sino sa kanilang dalawa ang dapat tumira. Imbis na panira na nangyayari, ipapasa pa nila. Ngayong season ng 2023-2024, ito yung aabangan natin sa Dallas Mavericks dahil maaaring gumawa na talaga sila ng malulupit na play. Pero ito yung mas kabang-abang talaga dahil nga may mga kumakalat na video o balita na nakitang puspusan ang pag-workout ni Luka at ito nga ay mismong nakita ng mga manonood nung siya ay naglaro sa tune-up game ng FIBA World Cup kalaban ng Greece. Kapansin-pansin ang hulma ng katawan nito, dati yung taba ay naging muscle na ngayon dahilan para siya ay mas bumilis pa dahil alam naman natin na ang galawan niya ay slowly but surely. Hanggang dito muna tayo, abangan na lang ulit natin yung pagpasok ng bagong season. Yun, tapos na nga. Yun. Kaya pala marami na in love bukod sa napakadami pa lang achievement nito ni ano. Maraming salamat, Chalk TV. Siyempre, subscribe natin yan. Click yung notification bell para update kayo sa mga ganitong klase ng chismis. Sports chismis. At siyempre, subscribe na rin kayo sa akin para update kayo sa mga sports happenings, mga reviews na about sa sports. Yun. Maraming salamat, guys. Ito po muli ang yung lingkod, Galbong Bordado. Ang reactionist na gwapo. Yeah. Matira matibay, sino ka kasama? Matira matibay, papalag ka ba? Matira matibay, bawal malamya. Rosas gym lang dito ang may tira. Matira matibay, sino ka kasama? Matira matibay, papalag ka ba? Matira matibay, bawal malamya. Rosas gym lang dito ang may tira. Hindi ka napasukin